Alright, how many of you are applying now the secret place? Okay, sabihin mo sa katabi mo, secret. Okay, wow. And God is leading us in this series. I believe merong the best na plano si God sa buhay natin. Yun ang nasabi ng Biblia. At alam ko, ito yung nililid ni Lord sa atin. Dahil minsan, napaka-busy na natin. And mas lalong mabibisi pa tayo, lalo na sa mga nasa ML Challenge. How many of you are enjoying the challenge? Nakatulong po ba sa inyo? Yung bang mag-grow tayo spiritually? Okay? Lahat ng area sa buhay natin, nag-grow kayo. So, yun ang gusto ng Panginoon. And so, alam ko na pwede kita mabisi dahil sa inyo ng mga bagay, pero baka makalimutan yung mas mahalaga eh. Naalala niyo si Martha and Mary? Na si Martha, talagang nasa-challenge siya palagi pag andyan si Jesus. She wants to serve. Tama? Nag-prepare and all. Pero sabi ni Jesus, Martha, Martha, parang nabibisi ka na naman dyan sa pagaluto or sa kung anong ginahimo mo para sa akon. Well, that's good. Hindi naman mali yun. No? To serve and parang, Lord, we love you, Lord. At may ginahimo para sa Kanya. Hindi naman mali yun. Kaya lang, merong isang mahalagang bagay na bago mo sana gawin yung iba, dapat magawa natin muna itong tawag dito, secret place. Sabi niya, Martha, tingnan mo si Mary, nakuha niya yung mas mahalaga na hindi na ito mawawala pa sa kanya. No, she chose what is best. At ano yun? Nakinig dun sa presensya ni Jesus, nakinig sa Word, tsaka nagstay dun sa presence ni Jesus. Naalala niyo yung istorya na yun. I mentioned last Sunday, partly sa aton mensahe last Sunday. Yun ang gusto ni Lord, yung ginawa ni Mary, hindi yung ginawa ni Martha. Ano yun? Bago magtrabaho, bago lumabas ng bahay, or bago mag-eskwela, o ano pa man, mga gawain, mas maganda, meron muna tayong secret place. Doon muna tayo sa presence ni God. And then, shut the door. Diba? Sabi ni Jesus, yun ang tinuro ni Jesus sa Matthew 6, chapter 6, verse 6. Okay? Go into your room, shut the door, then pray to your Father. To your Father. Have an intimate relationship with our God. Abba, Father. And then, express everything to Him. Open your heart to Him. Listen to His Word, listen to Him, His instruction and all, and you can rest, no? And then, sabi niya dito, pray to your Father who is in the secret place. And the Father who sees in secret will reward you openly. Alright? So, ito yung gusto ni Lord. Kaya lang, mahalaga na ginaremind kita per yung shut the door. Yun ang ating title or topic last Sunday, shut the door. Kasi kadamuhan na dili nato na himo ini ng mga bagay yung atong personal devotion o kaya we call this quiet time or devotional life natin or devotion time, hindi minsan nagiging special dahil minsan may mga distraction sa palibot. Minsan dili kita nakabati sa still small voice ng ating Holy Spirit. Dahil sa minsan nadi-disturb kita. So, shut the door. Okay? How many of you nag-try this week? O ba sa inyo, practice nyo naman, hindi lang minsan everyday. O sinong naka-anim? O kaya complete? Kahit kanina, nag-devotion ka. Wow! 7/7. O ba sa inyo, naka 7/7? Sinong naka 6 times ngayong week na ito? Alright. 5 times. Sino naka 5? Oy, meron. Okay, 4. Naka-4 ka. 3. Ayaw kaalo. At least yung iba sa inyo, wala na nga. Pero at least naka-1 ka, 2. Good start. Okay? So, ngayon bago tayo bago kita magpadayon, no? Gusto ko muna encourage mo yung katabi mo, baka hindi pa siya nakapag-start. So, you can share to him or her
Ano yung experience mo this past days? No, ano yung na-experience mo sa presence ni Lord? Or base may ginsurmaton siya sa imo na pwede mo may-share sa imo kaupo dida. So, mag-sharing mo na nakikita ko, ikaw ba nag-pray ka, personal, nag-devotion ka ba this week? Na-apply mo ba yung topic natin last Sunday? So, share mo na sandali, hanap ka ng partner dun sa katabi mo. Alright? Ang unang sikreto ay shut the door para ma-experience mo ang presence ni God at mapakinggan mo yung boses ng Panginoon. Alright? So, shut the door. Pangalawang secret natin, dwell in His presence. Okay, dwell in His presence. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Let's open our Bible to the book of Psalm chapter 91 verse 1. Okay, last Sunday, yung pinag-usapan natin ay Matthew 6 verse 6. Ngayon naman, Psalm chapter 91. Okay, basahin mo natin yung verse 1. It says here, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang ganda ng verse na yun, no? Andun po yung secret place. We know and we believe dahil last Sunday nabasa natin na pray to your Father who is in the secret place. So pag sinabi secret place, andun yung presence ni God. Kaya lang, sabi nila, He who dwells. He who dwells. Kaya kita talaga dapat maghalapit. O dili nato na ma-experience kundi kita mismo maghalapit sa iya kag magkaigosan, secret place or special time with Him. And then sabi nila, shall abide under the shadow of the Almighty. So dwell in His presence. Mahalaga po yung dwell na word. Anong gusto sabihin na dwell? In Hebrew, original word means yashab. Okay, yashab. To sit down in quiet. Okay? So, sa atong secret place, kaya nga ginasara, shut nato ng door or dapat walang distraction. Kasi dapat focus. Yung attention mo dapat nasa kay Lord lang. Yung isip, puso, bigyan natin sa Panginoon. Special time with God. Kahit 1 hour. O, ano ba siguro nagatuna in how many minutes mo na, well, that's good, at least. At least. Okay, pero if you can improve that, no, next week ulit, improve mo na from 10 minutes to 20 minutes. Okay, later on, 30 minutes ka na, nag-enjoy ka na. But mahalaga, una, desire. Yung 3 D, naalala nyo? I-desire mo lang, Lord. Desire to meet the Lord. Okay? Desire mo lang. Pangalawa, discipline yourself. Discipline. Okay, minsan, piraw o nadidistract akong ano, but discipline. Later on, magdi-delight ka na. Yan ang pangatlo, delight in the presence of God. You will really enjoy. Okay, kaya desire lang, discipline lang, then later on, after that, maka-experience ka ng kakaiba na wow, ang sarap pala sa presence ni God. Yun. Okay, so sit down in quiet. Kaya tawag natin minsan quiet time. Dapat doon ka sa hindi maribok na lugar. No, kasi minsan iba ang mapapakinggan mo. Dapat yung mapuyo. Kaya nga gina-encourage kita sa maaga, gabi, or place na solitary place like Jesus doon siya nagpipray. Para ba we can feel the presence of God and we can hear His voice. Kasi dili man nila magagamit si microphone or megaphone si Lord na, oh, anak, maayos ka anak. Hindi naman ganun yan eh. Minsan parang, Lord, adi ka ba? Mapapakinggan kaya kita? Kaya you have to wait in the Lord. You have to wait in the presence. Ito yung magpupunta ka doon. Minsan, you have to just simply quiet. Huwag ka muna parang pagparahambugan mo si Lord na, Lord, grabe na damo ko na dara, Lord. So, grabe, Lord, nakapag-share naman ako. Grabe ang tindi sa grado ko, Lord. Hallelujah. Parahambugan mo lang si Lord sa imo kagalingan, mga talents or skills and all. Bigay naman ni Lord sa iyo yun. Hindi mo na yung kailangan ihambog. Alam na rin ni Lord yan. Ang mahalaga doon na nakapag-worship kita. Of course, kasama doon yun, nagpapasalamat tayo sa ginawa ni Lord sa buhay mo. Nakapag-eskwela ka, nakapasal ka, o kung ano pa man na nangyari. Thank you, Lord. No? Importante yung we humble down before Him. Okay? Then worship Him. Kasama din po yun na, Lord, you are great God and awesome God.
Pero mahalaga din na meron kang quiet time ba na just listen to God. Then pag nagbasa ka ng Bible, ay pagkamadali na, Lord, ano sabihin sa'yo? Dumali ka man, Lord. Just, sige lang, just ponder the word, be quiet, listen, ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo. Ha? Mahalaga po, kaya quiet time. Dapat pagpasok mo sa secret place, we have that attitude na para bang uhaw, and gusto mo makainom, gusto mo mapuno. Yan, may kagutom. Tawag sila ni David na dry and weary land. Ito ka mag-isimula. No? And that's why you come into His presence to be filled. Yun. And then wait, just wait. And you will be strengthened. Wait on the Lord and He will renew your strength. Okay? So yun po yung ating secret place. Another meaning of dwell is yung to remain, to settle, to abide, continue, endure, establish, or in other words, live. To live in His presence. Now, maganda ito na gusto ko i-explain ng malinaw sa inyo. Base ba, iba sa iyo, may mga dili na intindihan ba na halimbawa, nag-devotion, ganun pala, okay, mag-devotion ka sa umaga, so ginawa mo naman, nag-devotion ka, nag-pray ka, nag-usap kayo ni Lord, kinausap ka naman ni Lord, o merong revelation si God sa'yo, or God impressed something in your heart, dahil sa verse na yon, parang may sinasabi siya. So praise the Lord. But after that, baka sasabihin mo, Lord, salamat sa time, salamat sa word, bye-bye Lord, pupunta na ako sa work, paeskwilahan ako, Lord, bye-bye, Lord. Ay, hindi po ganun yun. Basiging kahon mo si Lord na dito lang siya permi. Baga dito lang ka mo nag-istoryahan ni Lord, kag nakikita ka lang ni Lord, dito sa imo kwarto or secret place. Pag ato ka na sa school, kahon mo, dili ka pa nakikita ni Lord. No? So, minsan ang isip sa iba na tapos na kami ni Lord nag-usap, ay di ako naman, ako nang bahala, at saka ako na masunod sa buhay ko. Abay, may nakita ko mga Christian ganun eh. They go to church every Sunday, parang na-meet ko si Lord nung Sunday, I worship Him. Or maaaring early in the morning, dahil nag-devotion ka, pero after that, di ka na nagasunod sa Ginoo, yung gusto mo lang. Kasi tapos na kami ni Lord eh. Ako naman masunod yan na. Tapos na kami ni Lord. Ay, hindi po ganun. Alright? Kaya maganda itong dwell in the presence of God. Ang ibig sabihin nito, yes, meron kang special time with the Lord. Nag-uusap kayo na kayo lang. Okay? Pero continue. Sabi nito, abide. Paglabas mo doon sa secret place nyo, para magluto, para kumain, o magtrabaho, mag-eskwela, kasama mo pa rin si Lord. Yan. Dapat aware ka na andyan pa rin ang presence ni Lord. Or dwell in His presence. Lord, mag-eskwela na ako, yan na, buligin man ako. Lord, samahan mo ako, Panginoon. Upo na ka ni Lord. Kaya ka may devotional life. Kaya ka may special time with the Lord para ma-strengthen tayo, no? Doon tayo kumukuha ng lakas. Doon ka maka-encourage. Minsan, pwedeng discourage ka. Minsan, may mga bagay na hindi mo alam. No? Hindi mo makontrol. Secret place yun. Lord, ikaw aram ko na ano nangyari sa akong husband o na ano pa man, hindi ko siya maintindihan. Nasawa ko, Lord, ang good man, hindi ko man maintindihan, Lord. So, pero secret place yun. Doon mo pinapipray yun. Doon mo sinasabi kay Lord. And then, doon ka kumukuha ng lakas. Amen? And then, merong instruction si God, anong gagawin mo. Anak, hayaan mo lang. Ipag-pray mo lang siya. Huwag mo lang munang sumbatan sa ngayon. Ipag-pray mo lang. Mahalin mo lang iyong asawa mo. Ikaw naman na babae, Lord, ang husband ko, hindi ko maintindihan, Lord. Eh, just respect Him. Di ba sabi sa Bible, submit and respect. The Lord remind you there in your secret place. So, yun yung ginagawa sa atin ni Lord. May mga instructions si God, may mga wisdom binibigay sa atin. Paglabas natin, ang purpose ito para mahimo natin ang ginapahimo ni Lord. Kaya tayo may secret place, may devotional life, one-on-one with the Lord, para ma-strengthen ka, para may instruction ka, para paglabas natin, magagawa natin yung pinapagawa ni Lord. Tsaka pag abot sa labas,
Dili kita basta madaling madara sa mga temptations. Kasi nakapag-devotion tayo. Napansin nyo ba minsan na pag hindi ka nakapag-devotion, paglabas mo lang, naano kaya kami nasulat nato? Asin. So, high blood na ako. Wala pangalim ko kaon, high blood na ako. Lupad ang plato, asin na sura. Naka-high blood na wala. So, mapansin mo, ba't ganito ugali ko? Ay, yung pala, hindi ako nakapag-devotion. Pansin mo po yun. Pero pag nakapag-devotion ka, pagka mo sa trabaho, sa opisina, alam mo yun, may mga problema. Lord, tulungan mo naman ako, Lord. Pero hindi ka ganun ka-stress. Kasi iba pala yung nakapag-devotion, kapatid. Yun po yung purpose ng devotional life. Para magawa natin yung kagustuhan ni Lord. Kasi ang daming mga plano ng demonyo din eh. Temptation dito, temptation doon. No? May mga bumabanat pa sa'yo, ginahimo mo na nga ni ang the best. No? Ikaw na nga ni lugod na naghahimon, maayos yung opisina, ikaw pa ang titirahon. How would you respond? Kung hindi ka nakapag-devotion, bumanat ka rin. Buti na lang nakapag-devotion ka. Yun po yung kahalagahan ng secret place na yun. But it doesn't mean, dun lang si Lord. No. Paglabas mo, sasamahan ka ng Panginoon. He will be with you. The Lord promised, I will never leave you nor forsake you. Okay? So that is why, sabi sang verse, kanta di ba? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide. Kaya tama yung dwell na ibig sabihin continue. Okay? Abide. Remain in His presence. Huwag mong iiwan din si Lord. Paglabas mo, Lord, i-lead mo ako, Panginoon. Anong gagawin ko? Lord, help me, lead me. Talk to Him. Kahit nasa school ka, kahit nagalakad ka, nagasakay sa tricycle, na ano man ang ginahimo, miski nagahugas o nagalaba ka, Lord, buligin man ako, Lord. Tagay man akong puso. Give me wisdom sa akong ginaluto, Lord. Hindi ko na maintindihan kung ano ng lasa sa Him. You can pray to God. Talk to Him. Kasama mo siya. So, dwell in His presence. Hindi lang doon sa secret place. Every minute, every second sa buhay natin. Dapat alam natin na andyan si Lord. Kaya sabi niya, shall abide under the shadow of the Almighty. Sa iba naman ang translation sa NLT is rest. Shall rest in the shadow of the Almighty. Wow! Kaya nga abide. Jesus said in John 15, abide in me and I will abide in you. Diba? Abide in my word. Abide in my love. And sabi ni Lord. Kaya abiding is very important. That is dwell in the presence of the Lord or live in the presence of God. So, naintindihan na po natin yan. Kaya base baan iyo isip dito lagad sa kwarto niyo mamimit si Lord. Hindi ganon. Paglabas mo, kaya nga kita mo dito sa Philippians 4:6-7. Sino naka-memorize? Do not be anxious about anything, but in everything. Minsan kasi hindi everything eh. Minsan pagka, kaya ko man ako na lang bahala sa ni Lord. Pero mas maganda pa rin yung in everything by prayer and petition with thanksgiving, knowing that all things work together for the good of those who love Him. And then present your requests to God. And then you will have that peace of God which transcends all understanding. You know, once you come into His presence and pray and have that quiet time, secret place, doon sa secret place na yon, ayun o, magkakaroon ka ng peace. You will have rest. Di ba sabi ni Lord, come to me, nahirapan ka ba, come to me and I will give you rest for your souls. Matthew 11:28-29. So sabi nila, transcends all understanding. May peace ka na, may understanding ka pa. And then, will guard your heart. Sabi sa katabi mo, guard your heart. Pero how to guard your heart? Mahalaga yung devotional life. Mahalaga yung secret place. You wanna guard your heart? Dun lang talaga yun sa secret place, mga kapatid. Hindi mo pwede sabihin, ay, bantayan ko lang na akong puso. Hindi mo, inanin mo puso, Abel. Paano mo bantayan yan? Secret place po yun. Then you have peace with God, understanding, and your heart will be guarded, and your minds will also be guarded in Christ Jesus.
So ngayon, after ka mag-pray dida, kaupo dida verse 8, yung now, think what is lovely, okay? What is admirable, what is right, what is pure. So you have to guard your mind. Dili daw ni mo pagparabutangan na sin, mga maati, kahandal. Dati grabe ni mo kahandal, anxious ka, verse 6. After you pray, paglabas mo, hello, ay napagparahala. Hello naman, hello. Okay. Kasi tapos na nag-pray ka na nga eh. Interest mo na kay Lord sa secret place. Paglabas mo, yes, bahala na si Lord sito. Lord, problema mo na ito, Lord. Hallelujah. So, puro ka na what is true, what is noble, what is right, what is pure, what is lovely, what is admirable. If anything is excellent and praiseworthy, think about such things. So, ano yung mga magandang bagay? Ano yung parang, ito yung the best, ito yung mangyari ito sa buhay ko, in Jesus' name. Yun ang mga magandang bagay yung isipin mo. Di ka nang para handal. Yun ang kayuhan pag nag-secret place ka. And you will have rest, peace, understanding. And then verse 9, paglabas mo daw, whatever you have learned or received or heard from the Lord, or seen in me, or from Paul, or sa Word of God, put it into practice. And the God of peace will be with you. So, still, may peace ka na doon, pero and the God of peace will be with you as you apply. So para bang nag-devotion ka, ano mang pinapagawa ni Lord, instruction and all, guidance, paglabas mo, i-apply talaga. Amen ba? So paglabas natin, it's all about application. Yung pakipag-usap sa atong kaurupod na, i-apply na natin. Pagtrabaho dito, pagkato sa school, Lord, meron akong masira ng kaligtasan ngayon. Lord, may masira ako sa nimo goodness. Lord, may maprehan ako today. Lord, use me to apply what God has, yung pinapagawa sa atin, no? So, application ang kailangan. So, yes, katabi mo, apply mo lang. Alright. Kung wala tayong devotion, anong i-apply? Diba? Ang hirap. Puro ka, pag wala kang devotion, pagising mo, naku, patay. Puro ka patay. Naku, patay. O, yung may bride ng gali, patay. Diba? Kawawa ka talaga. Ang declaration mo palagi, patay. Ang isip mo, puro anxious ka, negative lahat. Yan ang problema doon. Kaya sabi ni Lord, if you're anxious about anything and everything, by prayer, petition, present your request to God with thanksgiving. Secret place. Then paglabas mo, praise God, thank you Lord. Wala na ni mo kuruyunot, wala tanan, Lord, bayad na, namon barayan sa kuryente, in Jesus' name, bayad na yon. Ganun mga declaration mo. No? Lord, maasawa din ako in Jesus' name para tingnan maila sa akon. Hallelujah. Anak mo, Lord. Anak mo, Lord. Ha? Ganun mga declaration mo. Lord, makakapag-aral ako. Lord, today, ako ang number 1 sa klase namon. Ganun mga banat mo. Ha? Kasi iba pag nakapag-devotion pala, mga kapatid. No? So, i-apply mo na lang paglabas mo. Okay. Now, balik tayo dun sa verse. Sabi doon, shall abide under the shadow of the Almighty. Ano daw yung nagdwell in secret place? Pag nagdwell ka daw, shall abide under the shadow of the Almighty. Alam nyo, yung shadow of the Almighty, anong ibig sabihin nun? Ada ka daw sa shadow of the Almighty. Dili lang sa shadow san jutay, Almighty. Sabihin ako dako. Pag-ada ang shadow ni Lord, meaning to say, the presence of God is with you. Sasamahan ka daw niya pagka nag-secret place ka, nag-devotion ka, paglabas mo, kasama mo si Lord, under the shadow. Meron kang protection, meron kang favor. Under the shadow. Napansin nyo ba yun na nagalakat ka sa mainit? Diba? Kainit-init man. Hanap ka in an shadow o kaya puno baga? Na, ay, adi may puno saan mangga. Papasirong nga kita dito. Ay, salamat. Kapris ko sa hangin. Ay, kayo ay laan. Ang kuryunot baga nagwara. Ay, kaya. Tapos rest ka. Nakapag-rest ka. Under the shadow, you are protected. Now, actually, in-explain yan sa baba. No, verse 2 hanggang 13 or hanggang 16. Pero basahin mo natin yung 2 hanggang 14. Meaning to say, merong mga promises si Lord sa si secret place, sa mga nagde-devotion, nagka-quiet time.
Alright, tingnan nyo to. Sabi niya, this I declare about the Lord, and He alone is my refuge. My place of safety. Kaya nga doon tayo sa secret place na yon, hiding place, ang ibang term niyan. He is my God, and I trust Him. Verse 3, tingnan yung mga promises ng Lord. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Kasi ang demonyo daw, may mga trap. No? Minsan di nato nababantayan, na-offend na pala tayo. Yan ang mga common trap ng demonyo sa bahay, no, sa mag-asawa, sa isang pastor, sa lahat sa atin, madali tayo masaktan minsan. No? So, trap yun and protect you from deadly disease. Sino din may kalintura? Hindi deadly yan. Okay lang yun. Pero yung deadly disease, God will protect you. Kaya panalo talaga yung mga nag-devotion palagi. Hindi ka mahandal sa COVID, Zina. I thank the Lord, at least walang namatay sa atin nung COVID time, no? Pero marami sa atin na COVID din. Puro la. Dili, wala nagaling panlasa. Sige lang yapon, worship lang yapon. Di ba, may nagkalintura, tapos wala nang panlasa. Ikaw ganun din. Ang saya natin, worship pa rin. Ay, warang kahadlok. Wala man, ayos man. Di ba? Saya natin, pero praise God, kahit mga bata, walang namatay sa COVID sa atin at church. Praise the Lord for that. Verse 4, He will cover you with His feathers. Grabe yan. Alam mo yung cover you with His feathers? And then feathers baga, it comforts yun. Naghahatag sa imong comfort and security. He will shelter you with His wings. Nakakakita na ka mo mungaan o kaya may mga piso baga? Mungaan ba tawag sila? Nano sa iyo ang tawag sila dilinak? Di ba umagak ba? Umagak bitaw? Di ba? Mungaan, tapos may siwo. Iyo mga siwo, ginatahuban sa niya, yan ginakupkupan para mainitan sinda, comforted and secured. Ganun po yun, no? Ang gagawin. Naalala ko tuloy, may igwa kitan Christian na, mga panahon, no? Member na sa Christian church sa Katayngan, mga lolo na, actually namatay na yata eh. Nag-pray siya one time doon. He's a leader of the church. Tsaka prayer niya na, Lord, proteksyon man kami, Ginoo. Kup-kupi kami sa imo mga pako, Panginoon. Pareho sa usad na mungaan na nagkup-kup sa niya mga siyo or mga siwo na nagasabi sin, piyak, 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 piyak. Matuod po na. I'm not kidding. Mga kasadto baga na mga gorang ko na ampo. Parehos kami kunta, Lord, san mga siyo, Lord, naging kupkupan san iya, Iloy na nagasabi sin, piyak, piyak, piyak. Tarawa lang. Pero serious talaga siya. And I think you can pray like that. Kayo lang ni Lord, no problem yon. Shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. His faithful promises are your armor and protection. Kaya kung ano ng mga sitwasyon, Lord, you promised, Lord. Lord, you are with me, I know. Lord, andyan yung shadow mo, Lord, oh. Nasa shadow ako at peace ako ngayon, Lord, kasi andyan ka kasama ko. Yan yung mga may secret place. Kasi sekreto natin yan ng mga Kristiyano. Verse 5, sabi nila, do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. So may mga, ang demonyo minsan, titirahin ka, may mga araw para sa iyo kung ano-ano pa man. No? Pero, kahit anong oras yun, andyan ang protection ng Lord. Verse 6, sabi nila, do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Dili ko daw dapat mahadlok. Aram mo naman kasi na nasa secret place ka eh. Aram mo naman na ada si Lord. Nanon imo ikahandal. Ang mga nahandal kay paano, wala nga ni sinmay na relasyon sa Diyos. Ang mga nahandal kay wala nga ni devotion. Kaya permi siya. Nga tapos handal permi. Ang irong nagasiga. Ano? Ayun. Pero pag nasa secret place ka daw, naroon ikahandal mo. If God is for us, who can be against us?
Verse 7, sabi nila, though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Experience ni David yan eh. Next Sunday, yun na natin pag-uusapan. Okay? Next Sunday yun. Verse 8, just open your eyes and see how the wicked are punished. Just open your eyes. Titingnan mo lang, si Lord ay may ginagawa. Si Lord ang nakikipaglaban para sa iyo. When you are in the secret place praying, yan naman mga kahandal mo, problema mo, pag nag-pray ka doon, iniiyak mo kay Lord, si Lord na nakipaglaban dito. You just simply worship God and enjoy His presence. 9, verse 9, sabi nila, if you make the Lord your refuge, pag ginawa mo siyang refuge, if you make the Most High your shelter, okay, siyan imo hiding place, no evil will conquer you. No plague will come near your home. Yeah. Yung ang lola ko, memorize to, namatay siya 103. Memorize pa rin niya to. Psalm 91. Paborito niya to. Amin ako, grabe, pagka si Lord ang imo hiding place ba, Lord, I'm secured in your presence. Wala ka dapat ikahadlok. Verse 11, sabi na, for He will order His angels to protect you wherever you go. He will order, He will order His angels. Hindi lang isang angel para sa iyo. Angels. Ay, marami. Marami. Sobra sa dua. Sobra sa dua. Pero, ay, sobra na yan. Dua lang na angel, so umupod sa imo left and right, wala na. Or kaya may nauna, may sa likod, nasa tunga ka. Sino pa man makalabot sa imo? Grabe, no? Yan ang promise ni Lord. Verse 12, sabi nila, they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. In fact, yun ang ginamit din sa demonyo baga kan Jesus. Sige na, lumukso ka na dira. Basta sa luong ka. Pero sabi ni Lord, do not put the Lord your God to the test. Kasi once the Lord promised, agawin niya yun. Okay? 13, sabi nila, you will trample upon lions and cobras. You will crush first lions and serpents under your feet. Grabe yun. Kaya sabi baga ni Jesus, you have that power to trample snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Pero saan mo kukunin yung power na yun? Of course, kay Lord pa rin. That's why we need a secret place. We need to be recharged every day. Amen? Okay ba? Ayun ang non-negotiable sa buhay natin, mga kapatid. Hindi dapat mawala yun. Okay, so ano yung part natin? Ano yung part natin? Ano yung ibig sabihin ng dwell in His presence? Yun na nga, lumapit tayo, nag-pray, ano pa man. Pero dito may sinabi sa verse 14 to 15. Okay? I will rescue those who love me. Yan ang una. So ano yung una na ibig sabihin ng dwell in the secret, or dwell in His presence is about loving God. To dwell in His presence is about loving God. Okay? Or in other words, dwell, abide, sabi dito, continue. Okay? Abide or padayon or keep loving God. Keep on loving God. Yan ang ibig sabihin pala nito na dwell in His presence is parang ganito yon. May mga panahon na madulom ang palibot sa imo buhay bisan dili brown out. Tama, may mga panahon na dili mo maintindihan, di mo aram kung nanon himuon. Wala kan makadtuan kung nano pa man. Wala na sinamuot sa imo. Wala na mapautang sa imo. Lord. But sabi nila, keep on loving God. Keep on loving God. Yan ang ibig sabihin nun, dwell in His presence. Ang part galit natin is to just simply love the Lord. Love the Lord. Okay? Now, in Hebrew word, itong love, ang ginamit dito sa Hebrew ay kasyak. Uy, sino nasyak na sa iyo? Ha? Sino mga nasaktan? Kasakit man, Lord. yan. Pero, yun, na broken hearted or whatever. Pero ang ibig sabihin ng love dito is kasyak, meaning be attached to. Okay? Or join to love or delight in or desire
Or in other words, to cling. Para bang, desire to love God. Bisa na ano pa man ang sitwasyon na nangyayari. Okay? Wala man sinamuot na sa imo. Wala sinag-ila sa imo. Ayaw paghandal. No, mahalin mo lang si Lord. Ayaw daw pag-attach sa mga bagay. Ayaw ka-attach sa mga material things. Hindi naman masama magmahal sa ating kapwa. In fact, we love our parents, we love, mga tao. Pero hindi pwedeng mas mahal mo sila kaysa kay God. Dapat daw mas attach ka kay Lord kaysa mga bagay-bagay. So yun yung dwell in the presence of God is about keep on loving Him. We are commanded by God to love Him first and foremost. Diba sabi, love the Lord your God with all your heart. That's 100%. With all your strength. With all your mind. Sino sa inyo, pagtapos sa devotion, kahit nasa trabaho ka na, naiisip mo pa rin si Lord? Yun ang dwell in His presence. Naiisip mo pa rin siya. May mga ginagawa ka, naiisip mo pa rin siya. Pagdating ng pera mo, sweldo mo, sinong unang maiisip mo? Mall? No, dapat, Lord, galing sa iyo to, Lord. Ito po yung aking tithes, Lord. Offering. And sa mission, Lord, gusto ko po rin magtanim, Lord. Siya muna ang unahin mo. Yan ang mahal mo si God. Hindi ang pera. Kahit sa anumang business or pag-eskwela mo, naiisip mo pa rin si Lord. Naiisip mo pa rin yung pinapagawa ni Lord na, anak, dapat mag-pray ka sa ibang kapwa mo, Lord. Anak, mag-share ka ng salvation. Naiisip mo siya palagi. Sino din na in love na? Nakatry na ka mo in love? Ha? Ay, grabe, pero mo siya nasa isip. Paglabas sa klase, hindi dawan masunod din na klase. Uy, di ba? Pag nakrush talaga, oh. Tapos, sige lang ang paramdam. No? Pag mga na in love talaga, oh. Inapaturog na sa ginikanan, turog na ka mo. Kurub sa habol. Sige, gihapon ang text. Nanonood ko naturog na ini. Grabe lang yung mga stylize ang kabataan sa ito, no? Sadto. Wala na ngayon yan, hindi na kayo ganyan eh. Kasi nga pag na-in love, daka natalo si Lord, hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. Kahit minsan nakrush ka man, ano pa man ang feelings mo dyan, pero mas mahal mo si Lord kaysa kanino pa man. Mahal mo si Lord kaysa pag-eskwela mo, mahal mo si Lord kaysa anumang bagay o sa sarili mo. Amen. Yun ang loving God with all your heart, with all your mind, with all your strength. So, discipline din yun because loving is not about emotion. There are times hindi mo feel. Hindi mo feel mag-pray, hindi mo feel mag-church, hindi mo feel mag-devotion, but you have to discipline yourself. Because loving is about commitment. Kaya, itong love na ginamit dito is desire to love. Cling. Talagang discipline yourself. Make a decision to love God. Kahit daw may problema pa, I will love the Lord. I will love the Lord. Now, the Lord said in John 14:15, if you love me, you will obey my commands. So, ano ibig sabihin nito? Based on the context, sabi doon, may mga naaatubang kita na problema, may mga maaatubang ka na mga trabaho sa demonyo or temptations and all, but keep loving me. Anong ibig sabihin? Obey God. Because the Lord said, if you love me, you will obey. Pagdating mo sa trabaho, may mga temptation, sinong pipiliin mo? Masunod kasi ito, ay bahala na, turungaan na lang niyo na kwarta, hayabo ako, bako magpirma sina. Diba? Minsan may mga corruption sa aton mga palibot minsan. Di koram sa imo ginatrabahoan. Halimbawa, pag abot mo sa klase, nagpa-quiz si Ma'am Mali mo siyang kamla, wala man magsabi mag-quiz. Wala nga niya ko kaadal. Sabi sa ni mo classmate, mangirog na lang kita, abrihin ang notebook mo, abrihin na. Buti na lang nakapag-devotion ka. So, keep loving God. Anong ibig sabihin ng loving? Obey. Yan ang love language ni Lord. Yan ang love language ni Lord, obey. Obedience. Yeah. If you love me, you will obey. So, keep obeying. Paano, Lord? Saka kung dili ako magdaya, baka masiro ako. Hay, nang piliun mo. Yung pasado ka pero nangopya ka? O di bali na zero pero nag-obey ka?
Sabi ni Lord, pag nag-obey ka, may favor ka. Nangupya ka. Kaya naaraman ni may CCTV gali. Adi, nangupya ho. Adi na, zero kalugod. Amo gihapon. Mas may favor ang nag-obey. Tandaan niyo po yun. Amen. So, obey lang. Kahit minsan mahirap, obey na lang. Kasi mahal natin si God. At ang kagandahan, pag mahal mo si Lord, if you dwell in His presence, under the shadow. The shadow ni Lord, you are protected, you are highly favored. Amen. Okay, so pagkatapos ito, sabi niya doon sa verse 14, I will rescue those who love me. Ibig sabihin, yung mga promises na yon sa mga who keeps on loving God, who dwells in His presence, is the one who love or obey Him. And then next, sabi niya, I will protect those who trust in my name. So, loving God. Pangalawa, trusting God. Ibig sabihin ng dwell in His presence or live in the presence of God is about loving or obeying God. Pangalawa, trusting God. Base doon sa context, sabi doon, may mga pakanasan demonyo, mga trap, mga problema na pwede maagihan. Minsan may mga sitwasyon na dili mo aram or dili mo kaya kontrolon and all. Pero keep trusting God. Kaya dwell is remain, continue trusting the Lord. Yun ang part natin. Sino ibig sabihin ng dwell in His presence? Tuloy lang, manalig ka lang. Proverbs 3:5-6, kinanta natin kanina, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Lord, kagustuhan mo ba to? Lord, itong mga plano, kaya lang baka hindi kagustuhan ni Lord. And iba sa atin, grabe magplan. After 3 years, after 5 years, dapat ganito. After 10 years, dapat di ko na kung tulo na anak. May mansion na kita after 15 years. Ganyan yung mga plano mo. Kaya lang, yun ba talaga ang plano ni God sa'yo? No? Ikaw ba tinawag ni Lord para dida talaga? O baka may tawag si Lord na kakaiba? Dapat maging missionary ka pala. Yan ang plano ni Lord para sa'yo. Ikaw naman takot, ba magpastor Lord? Di lang kumayaman si na Lord. You know, minsan di mo i-give up dahil may gusto ka. Pero trust ang kailangan nun. Lord, kung amo man yung kagustuhan mo, I will trust you. So, surrender ka sa Panginoon. May mga bagay na parang kayang-kaya ko naman to. Parang ganoon minsan, ano? Kaya tiwala sa sadiri. Pero, wala pa rin. Kasi hindi yun ang plano ni God. So, tiwala lang. Trust in the Lord. And then, kung ano man yung mga bagay na pinapakita, acknowledge Him. And He will make your paths straight. Ayusin ni Lord. Pero kung dili ka magtiwala sa iya, hala, liko-liko, ani mo buhay, di mo aram kung di naman pakadtunan na nangyari, walang mangyari sa buhay mong maganda. So, trust the Lord. Yan ang dwell in His presence. Okay? Sabi ni mo katakin, tiwala lang kay Lord. Ha? Ayaw paggandal. Ano ba paano? Pag mawara na ng tiwala, Lord, 32 na ako, Lord. 31 na, Lord. Last na lang. Mawawara na ako sa kalendaryo, Lord. Gusto ko maasawa, Lord. Di ba? Kaya sabi na 31, at least may date pa na 31. Di ba? Sa kalendaryo, 31. O, igo pan date. Pag 32, wala ka ng date. Di ba? Basi wala nan makadate, meron pa rin. Tiwala lang. Kaysa san, may nag-ailangan hindi naman Christian. Yan ang problema ng iba Yung iba, adi nga ni, gwapo man, Lord, man. Kaya lang, hindi naman anak ni Lord. Sabi ni Lord, ayaw sina. Ang dapat mag-asawa sa imo, yung anak ko rin, Christian. Ayaw san anak san demonyo, alangan man magkumpare. Kami san demonyo sina, hindi man na pwede. Malinaw sabi ni Lord, do not be like to unbeliever. So, trust God. Trust God. Napakadilim, di mo aram, warakan mahuyutan kung ano, pero trust God. Sa family mo, trust God. Sa pag-eskwela mo, trust God. Business mo, trust God. And trust mo kay Lord lahat. Amen? So, yun po yung ibig sabihin nun. Kaya,
Ang Hebrew word na ginagamit actually dida is yada. Alam niyo yun, yada? May eskwelahan ba na yada, no? To know, to observe, to perceive, to recognize. Kaya baga, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Okay? But in all your ways, acknowledge Him. Recognize God. So to know, trusting is about knowing God or knowing His will. Ano yung will mo, Lord? Anak, ito yung gusto ko. Opo, Lord. Sarig ka sa iya. Amen? So trust is about knowing God. Kaya nga ni mahalaga yung devotional life. Kasi doon mo nakikilala si Lord. Doon mo rin naaraman ang plano ni God or leading ni Lord sa iyo. Na minsan, anak, kaya ka ganyan kasi wala ka ng time sa akin, busy ka na sa imo business, pwede ba bawasan mo yung business mo o kaya tanggalin mo na yun? Ganito. God will lead you. Minsan, dahil sa business mo, pwedeng wala ka ng time sa family mo and so nasira yung family mo. So be led by the Holy Spirit. You need to have time with the Lord, talking with Him, listening to Him. Okay? Then trust God. Paano, Lord? Kung di na ako maghimusan paano, Lord? Akong bahala. Yan. Doon ka naman magtitiwala talaga kay God. So trust. And then last one, verse 15. Sabi na, when they call on me, when they call on me, I will answer. The Lord promised, I will answer. Ang tanong, tumawag ka rin ba? Nag-pray ka ba? So dwell in His presence, meaning keep on loving God, keep on trusting Him, and keep on calling Him. Kung ada si Lord, kaupod mo, hindi ka nakipag-istoryahan, maaring wala talaga sa isipan mo na ada si Lord. You're not dwelling or remaining in His presence. Kasi kung ada mo lang presensya ni Lord, ay kausap mo palagi. Bisa nain ka, may kaistoryahan ka sa kaupod mo. Sinong kaistoryahan mo da? Ay, si Lord. Amo ba? Siyo na Lord, Lordis? Lordis? Si Lordis? Lordis. Hindi. Si Lord ba? Si God. Di mo natin makikita pero andyan siya kasama ko. Hindi ka mo maalo. Di ba? Nakita ka, nagkaong ka, nagpray ka, ay maganda. Pero yung Christian ba siya? Diretso mo ito siya kaon. May bata nga ni siya na nakakita na, ay mama, nagkaon siya diretso, nagampo. Paresan aton ido. Orang ampo. Ang bata gali, nag-observer man. Opo, may bata na nagisugad siya na. Ang aton ido baga mama, nag-diretso lang kaon, orang ampo. So, pagkasama natin si Lord, you keep on talking with Him. Kausap mo dapat palagi. Pag nagluto ka, kausap mo si Lord. Bago matulog, kausap mo si Lord. Pag mata, kausap mo si Lord. Bisan sa damgo, pwede kausap mo pa si Lord. Sige lang, oristoryahan lang ka mo. Yan ang joy ko minsan pagka ako lang sa sarakyan. Ayun, mag-uusap na kami ni Lord niyan. Lord, ano kayang gawin ko, Lord, sa ano? Lord, problema ko itong ganito. Yan, ang sarap nun. Minsan ginatuyo ko na, dila ko nag-aupod si disciple, minsan, kasi gusto ko lang makasama si Lord. Kaupod. Minsan kasi pag may disciple, kayo nag-uusap. Minsan. Pero nasusolo mo si God. So yan, enjoy the presence of God. And the Lord promised, sabi niya, una, I will rescue you. Diba? Rescue those who love me. Protect those who trust. Pag nag-trust ka daw kay Lord, God will protect you. Pero pag hindi ka nag-trust sa Kanya, walang protection. Kasi hindi naman kagustuhan ni Lord yun. Sabi, anak, di lamin ang plano ko sa imo. Kailang, ay, bahala na, amin ang gusto ko, Lord. Walang promise si Lord na protection sa iyo. But when you trust God and obey His will, He will rescue, He will protect, and then He will answer your prayers. Minsan, hindi yes ang answer ni Lord, but it protects you. Sometimes, sabi si Lord, anak, no muna sa ngayon. No muna. Ayaw kaurit kan, Lord. At ang mahalaga ay salamat, Lord, nag-answer ka. Kay ako, sagutong ko na kunta, Lord. Kay gwapo pa naman. Tapos may sarakyan. May balay. Buti na lang sabi ni Lord, no. Ay, opo, Lord. Trust God. It protects you. Yeah. Ayaw pag dali-dali. Minsan may bakalong ka baga. Ayos, ginsale pa naman. Bakalong ko na ini. Dili tanan na barato na duta, kailangan din bakalon. Hindi
maayo kung ano, pero mag-iisip ka muna dapat. Dili kay may kwarta ka, tira lang ng tira. Hindi. So, Lord, sa imo ini na kwarta, gimpahuyutan mo lang sa akon. Babakal ko ba yan isa ni na bagay o dili? Lalo na pagdarag kon amount. Okay, mapahuram ba ako sa ni? Invest ko ba sa na business o dili? Daka scam. Kaya minsan, ang sagot ni Lord, hindi minsan yes, no, but it protects you. Tiwala ka lang. Ay Lord, salamat. May answer ka na. Thank you sa imo word, Lord. Panatag ka na. May peace ka pa rin. Ikaw ka ba gusto minsan, pero hindi ka at peace. Kasi iba na, minsan, maarasawa na, gusto mo siya, pero aram mo sa sunod, parang hindi ka at peace. Wag mo na. Mag-pray ka muna talaga, mag-fasting ka na, Lord, ano ba talaga, bakit walang peace and understanding? Di ba sabi dito? Kanina. So, you pray. Minsan sabi naman ni Lord, wait. Sige po, Lord. Hulat-hulat. Alam mo, yung wait, naku, faith ang kailangan doon. Trust pa rin. No, minsan naman, puyo si Lord, bagan mo, nakiwaran sabat si Lord, pero nakaadlaw. Di ba, sabi, pagka nagapuyo ko, no, means yes. Antayin mo lang. Pero ang kamatuodan, si Lord, pagka nagapa-wait or waran sabat, nag-orchestrate si Lord, piniprepare ni Lord yun. Don't worry. Don't worry. Keep on loving, obeying, keep on trusting, and keep on praying. Amen. Laban lang. Sabi ni Lord, I will listen, I will answer you, and, verse 15, I will be with them in trouble. Minsan, inaalaw din ni Lord ang problema pala. Pero I am with you. Yes, I will be with you in trouble. I will rescue and honor them. Kung sino man ang nagmahal, nagtiwala, at tumatawag, I will reward them with a long life and give them my salvation. Kaya yung paghandal, na naman na trouble igo kaya na, may salvation na parating sa iyo. God will save you sa nakaso. God will save you sa imo mga kautangan. God will save you sa naman na imo kaaluhan. Don't worry. Have time with the Lord. Entrust mo kay God. Keep on believing. Keep on trusting. Keep on loving. Keep on obeying. And keep on praying. Then you will see what God can do. No, He will save your situation, your life, your family, your business. I-save pa rin ni Lord yan. Yung mga grado mo na nagahingalo, di ba? Maayos yan. Come to His presence. Umayos ka lang, Lord, obey ka lang. Sa'yo ni Lord, mag-adal ka, opo, Lord, opo, Lord. Mag-cell group ka, opo, Lord, opo, Lord. Mag-pray ka, opo, Lord. Opo ka lang ng opo. You will see your mga grades rising. Wow. Your family is rising. Wow, your business is rising. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Just keep on obeying God. Amen? Ayun. Tapos na ako. We have to, alam mo, simple lang naman ang word na ito. Parang, Pastor Dugay naman na word. When aram ko naman na. Pero mahalaga lang dito, application talaga. What you've learned, di ba sabi ni Paul, kanina, Philippians 4:9, what you've learned, what you've heard, what you receive, then just apply it. You will see the power. You will see the blessing. I'd like you to listen to this song. Pero hindi na ako ang kakanta. I asked Pastor Mike to sing this song. It says, I want to know you more. Kasi the more na makilala mo si Lord, the more that you will love Him, the more that you will trust Him. Yeah, so keep on have time with your devotional life, itong pag-attend sa church, cell group and all, read the Bible, because pag nakilala mo si Lord, mas lalo kang magtatrust sa Kanya. You cannot trust someone whom you don't know. Pero I believe that if you love God, you will trust Him. Diba? Pagka ada daw ang love, may trust. And love daw drives out fear. Para bang, you can give without loving, but you cannot love without giving. You can maybe trust someone na maybe hindi mo naman talaga mahal siguro, pero you cannot love without trusting. I believe so. Pero, iba pa rin yung relationship dinidevelop. The more na nakilala mo siya, no? Kaya nag-usap talaga kita ni Lord, mag-usap kayo ni God, magbasa ka ng Bible, para makilala mo si Lord, and you will really trust Him, and you will love Him more. So, kaya ang kanta na pinili ko itong, I want to know you more. Alright? Makinig pa tayo sa awit na ito.
Praise God. Sabihan sa katakay mo, enjoy mo si Lord. Amen. Kasi, enjoy si Lord na kasama ka. Ano? Alam mo ba yan? Gusto ni Lord na kasama tayo. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me, cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me, cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You, to know You more. Oh, I want to know You more. Sabihan mo, I want to know Jesus more. Praise God.